Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa ating pagninilay ngayong araw, gusto ko pong bigyan din itong lalaking mayaman sa ating gospel. Anong ginawa niya? Tumakbo siya, lumuhod kay Jesus, and he asked, "What must I do to gain eternal life?" Remember, itong taong ito ay napakayaman. He seemed to have everything. But he noticed one thing. There is something more. There is something more. What must I do to gain eternal life? At itong tanong na ito ay hindi lang tanong ng lalaking ito, kundi dapat tanong din nating lahat sa ating sarili. What must I do to gain eternal life? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawang bagay po. Una, sa ating pagbasang ito, marirealize natin na itong batang lalaking ito na napakayaman, marirealize natin na talaga nga naman na ang material wealth cannot give full satisfaction. Meron ka ng 1 billion, still we want more. Meron ka ng 5 bahay, still I want more. Sikat ka na sa isang field, dito naman ako sa politics. I want more. We want more. And proof of this, tayong lahat, most of us, we all long to always have more. Gusto kong yumaman. Trabaho 24/7. Gusto kong umasenso. I want more. We want more. The man in the gospel, he wanted to have more. And he figured, what is this more? Ano itong more? He figured it out. Eternal life. Eternal life. Buhay na walang hanggan. The more that we desire, really in life, we call it eternal life. Eternal life. We want more. Itong mayamang batang ito, he figured it out for us. Aba, ito po'y buhay na walang hanggan. Secondly, the next question is, how do we gain eternal life? Alam niyo, 2 weeks ago, kakarating ko lang, I think 2 days ago, 2 weeks ago, bumakasyon po ako sa Eastern Samar. From Manila, ako po yung nagmaneho gamit ko yung lumang sasakyan na bigay sa akin ng auntie ko. Yung ginagamit natin sa pagproprocession. Aba, pwede pa pala siya. Pwede pa. Nagbiyahe po ako. I went home. At yung papunta pa lang doon, it took me almost 24 hours to drive. Nag-overnight ako sa Legazpi, tapos sumakay ka sa barko. Kinabukasan, tapos dire-diretso na. Almost 24 hours of driving. Nearly 24 hours of driving. Pero bago po ako umalis, ako po'y naghanda. Ano ang mga bagay na kailangan ko sa pagtra-travel? I checked on the oil, on the tires, yung mga gamit sa pagpapalit ng gulong. And of course, I rested well para sa pagmamaneho ko, ako'y handa, nakakondisyon. I prepared for it. I prepared for it. I prepared the things that I needed. I needed for the travel. What do we need to gain eternal life? We need to prepare. Kailangan nating ihanda eh. Ano to? Anong mga kailangan kong gawin? Kailangan ko ba ng pera? Maraming pera. Dahil pag napunta ako doon, magtatanong si Simon Pedro, may ilang dolyares ka ba? Kailangan ba ng ganon? Kailangan bang sikat tayo? Mag-election na, di ba? Kailangan bang sikat tayo? Tatanungin tayo ni Simon Pedro, ilan bang followers mo sa Facebook? Sikat ka ba sa TikTok, sa Reels? Sumasayaw ka ba dyan, tapos may maraming likes ba? Or kailangan ba ng kapangyarihan? Mag-election na, di ba?
Kailangan bang kapangyarihan? Away-away, siraan, magkaroon lang ng kapangyarihan. Kailangan bang ganon? Magtatanong ba si Simon Pedro, naging presidente ka ba? Naging mayor ka ba? Naging barangay captain ka ba? What do we need to have or to do to gain eternal life? Alam nyo, ngayong araw, yung first reading natin ay from the Book of Wisdom. The Book of Wisdom, yung pagbasa po ay tungkol kay King Solomon. Si King Solomon po ay binigyan ng tungkulin na mamahalan ng maraming tao. And when God asked him, "What do you need?" Aba, hindi po sinabi ni Solomon na, ay, kailangan ko ng pera. Ay, kailangan ko ng nasikat ako. Ay, kailangan ko ng kapangyarihan. No. He asked for one thing. I just need your wisdom. Karunungan. Yung ginamit na term, yung translation sa Tagalog ay, kailangan ko ng karunungan. And wisdom is translated as, in this reading as, knowledge of God. Kailangan alam ko ang totoo sa hindi totoo. Kailangan alam ko ang tama compared sa mali. Kailangan ko ng iyong gabay. Knowledge of God. At ang ganda po ng sinabi sa first reading, sabi dito, all gold, lahat ng ginto, in view of her is wisdom, in view of wisdom is a little sand. Lahat ng kayamanan na yan is just like a sand compared to wisdom. Compared to wisdom. Magtatanong po tayo, Father, saan po namin mahahanap yan? Tanungin natin si Solomon, Father, saan po namin mahahanap yan? Anyway, the second reading is from the letter to the Hebrews. And this reading points out to us, dito mo matatagpuan ang tinatawag nating karunungan. The second reading points out to us the importance of the Word of God. The Word of God as wisdom. Sacred Scripture. Sacred Scripture. Ano ang sabi sa second reading? The Word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating soul and spirit, and able to discern reflections and thoughts of the heart. Aba, ang wisdom pala, na sinasabi ni Solomon, na binigay ng Diyos kay Solomon, ay matatagpuan sa sacred scripture dito. Aba, kung hinahanap natin to, alam na natin kung saan. And I think it's a big challenge to us to get to know the sacred scripture. To get to know Jesus. To get to know God. The point is, the wisdom of God is found in this sacred scripture. We have access to it. In fact, pag nagsisimba po tayo, palaging binabasa. So kung magsimba kayo ng whole year round, marami tayong matututunan. Tinuturo sa atin ng gospel. Well, the challenge, I guess, is to have time always, kahit maiksi lang, to read the Word of God. May bahay akong napuntahan na sa kanilang table ay mayroong Bible verses. Kumuha ng isa-isa. Tsaka maganda, Pa-isa-isa every day. Kahit maiksi lang, Bible verses. It helps a lot. It helps a lot. May bahay naman akong napuntahan na instead na yung nasa walls nila ay frame ng kabayo, frame ng kung sino-sinong artista. Yung nakalagay naman sa walls nila ay frame ng mga saints. Tapos meron sa ibaba naman nakasulat yung mga motto ng saint. For example, Saint Padre Pio, prayer is the oxygen of the soul. Nakasulat doon. Nakasulat doon. And I think it would help a lot in our growth bilang disipulo ni Jesus.
Magsitayo na po.